Kabuti may tao. Sa sobrang lito ng isip ko at idagdag pang may katok ng katok sa labas, kaya yun ang nasabi ko. Napapikit na lang ako sa katangahan ko. Kabuti? Takang tanong ni Tristan, pero tinula ko na siya. May tao nga. Pinandilatan ko tong mata, kaya naman natawa lang siya. Umupo ako sa upuan ko saka inayos ang sarili, habang binuksan naman ni Kabuti ang pinto. Ano bang meron at ang tagal buksan ng pinto? Nakataas ang kilay na sabi ng babaeng pumasok. Matangkad ito, morena at may maiksing buhok. Naka-bodycon dress to na hapit sa katawan at masasabi ko na bagay sa kanya yon. Maganda siya, pero mukhang maldita. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya sa amin, kaya pinamulahan tuloy ako ng mukha. Hindi ko alam kung ano naglalaro sa isip niya, kaya mas pinili ko na lang yumuko. Audrey, this is Denise. Turuan mo siya sa mga dapat niyang malaman. Train her to be the best. Utos ni Kabuti sa tinawag niyang Audrey. Oh, so she is Denise. Nakangiting sabi ni Audrey, kaya napaangat ang ulo ko mula sa pagkakayuko. Aalis na ako. Take care of her. Bilin pa ni Tristan. Bye. Sabi naman nito, pagkatapos ay tumingin sa akin. You really are beautiful. Sabi ni Audrey, kaya agad akong napatayo. Miss Audrey, sorry po. Pero baka matulungan niyo po ako makaalis dito. Tinatakot po kasi ako ni sir. Sumbong ko dito. Umiti lang naman siya saka naupo sa upuang nasa harap ng mesa ko. Natatakot ka ba sa pinsan ko? Tanong niya. Diyos ko, talaga ba? Magpinsan pala sila? Nanghihina akong napaupo sa upuan. Dahil mukhang lahat ng tao sa paligid ko ay kabilang sa Team Kabuti. May aasahan pa ba ako? Nakalimutan kong pag-aari nga pala ni Tristan ang kumpanyang ito. So malamang lahat dito, under niya. Di naman na po kasi normal ang ginagawa niya, Miss Audrey. Napilitan na ako magsabi dahil nasimulan ko na. Well, ganyan talaga si Tristan. I mean, sa pagiging negosyante niya. Hindi uso sa kanya ang mabagal. Hindi pwede sa kanya ang mahina. He is not into beating around the bush. Paliwanag nito, na natili lamang akong nakayuko at nakikinig sa kanya. Kapag sinabi niyang he is into you, totoo yon. Dahil si Tristan, hindi ko pa yan nakita mag-effort sa babae. Kadalasan babaeng lumalapit sa kanya. Kwento nito, dapat ko bang ikatuwa yon? Napailing ako sa sinabi ni Audrey. Nasa sayo naman yan. I advise you, Denise. Kilalanin mo si Tristan. Malay mo magustuhan mo din siya. Kung hindi naman, I think matatanggap naman niya yon. But for now, why don't you give him a chance? Pwede ba? Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Miss Audrey. Okay, enough of Tristan. Let's go. May pupuntahan tayo. Aya niya sa akin. Saan po? Tanong ko habang inaayos ang gamit ko sa bag. Hindi ako matanda para magpoka, okay? I'm only 28. Just call me Audrey. Sabi niya in a friendly voice. Tumango naman ako. Mukha namang mabait si Audrey. Kahit papaano may makakausap ako matino. At sa tingin ko naman, makakasundo ko siya. Sumakay kami ng executive elevator pababa sa basement. Sumakay kami ng kotse niya at saka umalis sa kumpanya. Isinama ko ni Audrey sa isang showroom na may panay designs ng Bella ang nakadisplay. Hindi ko mapigilang mamangha sa ganda ng mga damit. Umaasa ako na sana isang araw makasama dito ang mga designs ko. Ang gaganda nila, Audrey. Masayang sabi ko habang isa-isang hinihipo ang mga damit. Pati ang mga tela nila ay hindi basta-basta, kaya naman hindi din basta-basta ang presyo ng mga to. Draw your inspiration from this, Denise. By the looks of it, alam mo na kung anong klase ng mga damit ang nasa production ng Bella. Sabi nito, hinayaan ako ni Audrey na maglibot. Panay naman ang kuha ko ng mga detalye ng damit para kahit papaano magkaroon ako ng idea. Isang oras ang ginugol ko doon para mapag-aralan ang mga damit. Okay ka na? Tanong nito nang lumapit ako sa kanya. Oo, Audrey.
Maraming salamat. Sabi ko dito. Bumalik na kami sa kotse at pina-under niya ulit yun. I saw your designs and I'm impressed. Tama si Tristan. Magaling ka at malaki ang potensyal mo. Masayang sabi sa akin ni Audrey habang nagmamaneho. Marami pa akong dapat matutunan. Sagot ko naman dito. Oo naman, marami pa talaga. But don't worry. I know Tristan will do everything. Trust him. Pagbibida nito sa pinsan. Naguguluhan lang ako sa kanya. Feeling ko tuloy may sayad sa ulo yon. Matapat na sabi ko kay Audrey. Tumawa lang naman siya. Kasi sinabi niyang gusto ka niya? Ganun ba? Tanong niya, kaya napatango ako. Sabi niya matagal na niya ako minamahal. Ano kayang ibig sabihin nun? E di may sayad? Napailing ako kaya mas lalong tumawa si Audrey. Sorry ha, alam ko naman na pinsan mo siya. Kaya lang kasi hindi ko siya maintindihan. Let me tell you a secret. Sabi nito, saka seryosong nagkwento sa akin. Me and Tristan is close dahil sa kanila na halos ako lumaki. Ang alam ko, may nagustuhan siyang babae. Kaso yung babae mas bata sa kanya at hindi pa daw handa para sa kanya. Kaya ayun, he love her from afar. Talaga? Eh, nasaan na yung babae? Tanong ko naman. Hulaan mo. Nito habang nanatiling nakatingin sa daan. Audrey naman, hindi ko alam kaya nga tinatanong kita. Sabi ko naman dito dahil wala talaga akong idea. Nakangiti itong tumingin sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Ask yourself. Sabi niya pa. Audrey naman, medyo nabibitin ako sa chika niya. Basta yun lang alam ko. Sabi nito kaya nagibit-balikat na lang ako. Mukhang ayaw naman kasi nga magsalita. Bumalik agad kami sa opisina at sinabihan ako ni Audrey na mag-design. Mamayang gabi daw isasama niya ako sa isang event para manood ng launching ng mga damit para mas magka-ideya ako. Umalis din naman siya agad dahil may lunch meeting daw to kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Nagsimula akong gumuhit ng mga disenyo ng damit. Nalibang ako at hindi ko na malayan ng oras. Kaya nagulat ako na mag-ring ang phone ko. Nakita ko na si Allen ang tumatawag. Hello Allen? Masayang bati ko dito. Kumain ka na ba? Tanong nito, kaya bigla akong napatingin sa relo ko. 12:00 na pala ng tanghali. Hindi pa Allen, ngayon pa lang. Bakit? Tanong ko habang nililigpit ko ang gamit ko. May baon naman ako, kaya dito na lang ako kakain. Nandito ako sa baba, tara na, sabay na tayo. Aya niya sa akin. May baon ako Allen, sayang naman to. Tutol ko, dahil ayaw ko talagang nagsasayang ng pagkain. Turo kasi yun ng nanay sa amin. Tara na, mamaya mo na lang kainin yan. Aantayin kita ha, bilisan mo. Utos pa niya sa akin, kaya napilitan na akong pumayag. Hindi naman kasi hinto ang lalaki na to. Okay sige, antayin mo ako dyan. Iniwan ko na ang bag ko at tanging phone ko lang ang dala ko. Palabas na sana ako nang bigla akong makita sa labas ng pinto si Kabute. Sir? Nagtatakang tanong ko. Agad naman itong kinuhang kamay ko at hinila na naman ako papasok ng opisina niya. Sir naman hila ka naman ng hila? Inis na sabi ko dito. Lunch na. Kakain ka na naman na malamig. May pagkain na dito. Kumain na tayo. Sabi ni Tristan, saka niya isinara ang pinto. Sir, hindi po pwede. Hinihintay po ako ni Allen sa baba. Kami po ang sabay nakakain. Tanggi ko dito, pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Hindi kita pinapayagan, mi amor? Sabi nito, at pilit akong pinaupo sa upuan. Sir naman, naghihintay po yung kaibigan ko. Nakakahiya po. Talagang pinakita ko nang naiinis ako sa kanya. Nahihiya ka pero sa akin hindi. Nakita ko na kinuha nito ang phone niya, saka nagtipa doon. Hindi naman ako kumikilos at nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Inihagis nito ang phone sa sofa at saka inayos ang pagkain.
Surprisingly, hindi galing sa resto ang mga yon. Ang tingin ko mga lutong bahay to. Nabaling naman ang atensyon ko nang marinig ang phone ko. Si Allen, baka naiinip na to sa pag-iintay sa akin. Allen? Sabi ko dito. Hindi na pala kita masasamahan mag-lunch. Biglaan ang pagtawag sa akin ng agency. Malungkot na sabi niya. Okay. Ganun ba? Sige Allen, mag-iingat ka. Bilin ko naman dito. Napatingin ako kay Kabute na deadma lang naman sa mga narinig. May kinalaman ka ba doon? Tanong ko at konti na lang talaga mauubos ng pasensya ko dito. Ha? Kunwaring naguguluhang sabi niya, saka siya naglagay ng kanin sa plato ko. I cook this for you, mi amor. Sana magustuhan mo. Nakangiti niyang sabi sa akin. Naramdaman ko na lang ang pagtulo ng luha ko. Ganito kasi ako pag naiinis, sa iya ko dinadaan. Kaya bigla naman tong tumabi sa akin. Why? May masakit ba sa'yo? Are you sick? Tell me, mi amor. Aniya, kaya lalo akong napahikbi. Sir, utang na loob naman. Tigilan mo na to. Nahihirapan na po ako. Sabi ko sa kanya habang patuloy akong lumuluha. Napabuntong hininga na lang ako. Pagkatapos ay tumayo at naglakad papunta sa glass wall ng opisina. Humarap to doon at nagmulsa. You still don't get it, mi amor? Gusto ko lang mapalapit sa'yo. Gusto lang kitang makasama. Mahirap bang intindihin yun? Mahinang sabi ni Tristan, pero sapat para madinig ko. I have been waiting for you, longing for you. Dagdag pa ni Tristan. Hindi ko alam kung bakit parang biglang may humaplo sa puso ko sa mga binitawan niyang salita. Para naman akong naawa sa kanya, kaya napahinga na lang ako ng malalim. Tara na, kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Hindi naman to kumilos at nanatiling nakatalikod lang sa akin. Kain na tayo, please. Ani ko. Nakita ko ang dahan-dahang paglingon niya pagkatapos ay ngumiti. Bigla namang tumibok ang puso ko ng pagkabilis-bilis. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang kubyertos. Masaya na uli ang aura ng mukha niya. Ikaw ba nagluto nito? Tanong ko sa kanya. Tumango siya saka ngumiti. Yes, mi amor. Magaling ako magluto kaya hindi ka magugutom sa akin. Hindi ko na lang pinatulan ang sinabi niya. Sa ngayon, kailangan kong sakyan ng mga trip niya. Kailangan ko ng trabahong to. Ito ang nakikita kong paraan para makaahon kami sa hirap. Gusto ko mag-aral ulit ang kapatid ko. Gusto ko mabigyan ng komportableng buhay si nanay at ang mga pamangkin ko. Sa ngayon, pakikisamahan ko na muna tong si Kabute. Dahil gaya ng sabi niya, wala akong mapapasok ang iba pag umalis ako dito. Napipilitan ka lang ba? Biglang tanong ni Tristan, kaya naman bumalik ako sa wisyo. Hindi, sige na kumain na tayo. Sabi ko sa kapilit akong ngumiti. Masarap ang mga pagkain at kung totoo nga na siya ang nagluto, magaling talaga siya. Marami akong nakain kaya halata naman ng tuwa sa mukha ni Tristan. Pagtapos kumain, ay nigpit ko na ang pinagkainan namin. Inayos ko na to tsaka ako nagpaalam sa kanya. May lakad kayo na Audrey mamaya? Tanong ni Tristan pagkatapos ko magpaalam. Opo sir, isasama po niya ako manood ng fashion show. Paalam ko dito. Ako na maghahatid sa iyo doon para makapag-dinner muna tayo sa labas. Sabi ni Tristan. Wag na po sir, si Miss Audrey po yung kasama ko. Tanggi ko. At nalukot na naman ang mukha ng lalaki. Ako ang boss ni Audrey. Ako masusunod. Boss niyang sabi, kaya hindi ko mapigilang mainis na naman. Napapikit ako. Kalma, kalma. Pakisamahan mo nga, di ba? Bulong ng isip ko. Sige po sir, kayo pong bahala. Sabi ko na lang. Tumayo ito at lumapit sa akin. Napapikit ako nang haplusin niya ang mukha ko. You're so beautiful, mi amor. Akin ka lang. You understand?
Bulong ni Tristan. Sinapo niya uli ang mukha ko, sabay halik sa noo ko. Hindi na naman ako nakagalaw. Can I kiss you, mi amor? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa mata niya. Nakita ko doon ang pagsamo at ang pananabik. Hindi ako nakakibo, kaya tumango naman siya. It's okay, mi amor. Paghanda ka na, I will devour your lips. Bulong na sabi ni Tristan. Umuwi ako bandang 5:00 ng hapon, pagkatapos ng office hours. Nagulat pa ako dahil may binigay sa akin si Ma'am Andrada na damit at sapatos. Ang bilin daw ng kabute ay hintayin ko siya at susunduin niya ako. Naligo na ako pagdating ko sa apartment. I blow-dried my hair at saka naglagay ng kaunting makeup. Nasanay na ako maglagay ng ganito. Since nagtrabaho ako bilang waitress at required kasi yun, maganda ang kulay itim na gown na pinapasuot sa akin ni kabute. Bagay na bagay din ang sapatos na 3 inches ang takong. Kulay pula yon at sobrang komportable sa paa. Itinaas ko ang buhok ko at hinayaang nakalugay ang ilang hibla. Nagwisik ako ng kaunting pabango. Regalo to sa akin ni Allen nung nakaraang Pasko. Nang makontento na ako, ay naghintay na ako sa sala sa pagsulpot ni kabute. May purse na kasama ang gown. Sakto lang para sa lipstick at powder ko, pati na ang phone. Kinuha ko na to at saktong paglabas ko ng kwarto ay tumatawag na si kabute. Hindi ko na yun sinagot at binuksan ko na lang ang pinto. Napigil ang hininga ko na makita ko si Tristan. Ang gwapo niya sa suot niyang three-piece suit at ang bango din niya dahil abot na abot sa ilong ko ang pabangong gamit niya. Are you ready? Tanong ni Tristan sa akin. Tumango na lang ako at saka ko pumihit para isara at ilak ang pinto. Naramdaman ko ang kamay niya na hawak ang kamay ko. Pinagsalikop niya yon at hindi ko naman maiwasang kabahan. Ewan ko ba kung bakit hindi ako masani-sani sa ganitong galawan niya. Samantala madalas naman niyang ginagawa to. Inayos si Tristan ang seatbelt ko pagkaupo ko na sa sasakyan. Kaya pakiramdam ko, lalo kong hindi makahinga. Ang bango lang talaga niya. Where do you want to eat? Tanong niya habang umuusad ang sasakyan. Anong oras po ba yung show? Baka po mahuli tayo. Tanong ko. 9 PM pa yon, so may time pa tayo mag-dinner, mi amor? Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom. Sabi ni Tristan, while his eyes are on the road. Ikaw ang bahala. Yun na lang ang sagot ko, kasi syempre, siya na naman ang masusunod. It's a good thing, hindi mo na ako kinokontra. Narinig kong sabi ni Tristan, pero hindi na ako kumibo. Ayoko na lang na mag-away pa kami, kaya kailangan kong iba yung pasensyang pagdating sa kanya. Huminto kami sa isang restaurant, sosyal ang lugar, at kung hindi siguro ako nakabihis na maganda, ay nun ka kung papasok dito. Magalang kaming sinalubong ng waiter at tinala sa lamesa. Pagkabigay ng menu, ay tinanong ako ni kabute kung anong gusto kong kainin. Bahala ka na kung ano, wag lang hipon at mga kauri niya. Tamad kong sabi. Narinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga ni kabute. Kung hindi ka nagugutom, umalis na tayo. Mahina namang sabi ni Tristan, pero may diin, kaya alam kong naiinis na naman to. Agad akong napatingin dito. Ano na naman bang problema? Tanong ko sa kanya. Ayoko lang maramdaman na napipilitan ka lang. Maktol nito, napasapo ko sa noo ko. Ang hirap talagang espalingin ng taong to. Sasakit ang bumbunan ko sa inarte niya. Ganyan ka ba manligaw? Tanong ko dito. What? Kasi kung nanliligaw ka, dapat hindi ganyan. Ang init ng ulo mo, tapos pala desisyon ka pa. Inis kong sabi sa kanya. Nakita ko namang nagbago ang mukha nito. Ngumiti na ito sa akin pagkatapos inabot ang kamay ko. I'm sorry, mi amor. Gusto lang talaga kitang makasama. Matagal ko tong inintay. So I hope you understand kung bakit ako ganito. Paliwanag ni Tristan. Tumango na lang ako dito. Hindi ko alam kung matatagalan kong ganitong sitwasyon namin. Away bati,
Kailangan ko talaga na mahabang pasensya sa kanya. Kailangan ko siyang intindihin dahil kailangan ko ng trabaho. Mag-order ka na po, baka mahuli tayo sa show. Kalmado na ang boses ko ngayon. He just smiled and called the waiter. He ordered the food, kaya naghintay na lang ako. Mi amor, pwede ba akong mag-request? Tanong ni Tristan uli sa akin. Basta po kaya ko. Walang atubiling sagot ko. Alisin mo na yung po, nagmumukha naman akong tatay mo. Natawa siya sa sariling biro nito. Kaya naman napangiti na din ako. Sobrang gwapo niya lalo kapag nakangiti at tumatawa. I'm only 30, mi amor. 10 years is not that big for an age gap, right? Dagdag pa nito. 10 years? Oh my God! Ang laki naman pala ng tanda mo sa akin. Iling ko dito. Pero sa loob ko, alam ko naman na hindi halata yun. Kung ako nga ang tatanungin, parang kaedad lang niya si Audrey. Hey, I'm not that old. Isa pa, mas masarap pagmahal ang may edad. Depensa ni Tristan, kaya napangisi ako. E di inamin mo din na may edad ka na? Biro ko dito. Sasagot pa sana siya, pero dumating na ang mga pagkain namin, kaya agad na naman niya akong inasikaso. Somehow, nararamdaman ko talaga na espesyal ako sa kanya. The way he treats me, para bang mahal niya talaga ako. Ako na, kumain ka na din. Pigil ko dito, at mabuti na lang sumunod siya. Maayos naman ang naging hapunan namin. Nabawasan ang bangayan at naging masaya naman ang kwentuhan namin. After paying the bill, hinawakan na naman ni Tristan ang kamay ko palabas ng restaurant. Inalalayan sa pagsakay at inayos ang seatbelt. Nagmaneho na to papunta sa venue ng fashion show. Huwag kang aalis sa tabi ko, mi amor. Maraming mga lalaki mamaya doon at gusto kong maintindihan nila na akin ka. Ayan na naman siya sa ugali niya. Hindi mo pa ako syota, ni hindi pa nga kita sinasagot eh. Napaka-possessive mo na. Surprisingly, hindi ako nakaramdam ng inis. More of pang-aasar ang peg ko. Don't use that word, mi amor. Hindi magandang pakinggan yung salitang yan. Pwede namang sabihin boyfriend, wag lang syota. Siya naman ata ang naiinis ngayon. And besides, I am marking what is mine. Hindi ako papayag na may ibang aali-aligid sa'yo. That is how possessive I am. Kaya masanay ka na. Bahala nga siya sa buhay niya. Hindi ko na lang to sinagot. Hindi niya ako madidiktahan kung ano yung gusto ko. Talaga ba, Denise? Kaya mo? Itinuon ko na lang ang mga mata ko sa kalsada at nanahimik hanggang marating namin ang venue. As usual, hawak agad niya ang kamay ko. Kaya naman pagpasok namin sa loob, ay kita mo naman ang reaksyon ng mga tao. Pilit kong hinihila ang kamay ko pero hindi naman ni Tristan pinakawalan. Pinandilatan ko pa to ng mata pero ganun din ang ginawa niya sa akin. Stop it! He warned me. Tristan! Denise! Tawag sa amin ni Audrey. Kaya napalingon kami pareho sa pinanggalingan ng tinig. Napaopa ito nang makita niya magkahawak na ang kamay namin. Dito yung pwesto natin, tara na? Aya niya sa amin, kaya sumunod na kami. Kahit na makaupo, ay hindi pa rin si Tristan bumibitaw, kaya hinayaan ko na lang. Pakiramdam ko nga, pawis na ang kamay ko sa tagal na pagkakahawak niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone!